Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan natin ang ika-17 kabanata ng kwento ni Elise and Nate na may pamagat na My 13-Year-Old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Kakain ka o kakain ka? Nangunot-noo ako nang marinig ang boses nito. Elise, 2 araw pa lang wala si Nate, ganyan ka na. Paano pa kaya ang 3 taon girl? It's Charlene. Napanguso ako habang nilalaro-laro yung unan na may mukha ni Nate. Yes, nagpa-print talaga ako ng picture niya tapos dinikit ko sa malaking unan. Hay, bakit ba kasi ang tagal mo ha? Kausap ko yung unan. Kunyari siya ang kausap. Namimiss na agad kita. Hindi ka man lang tumatawag. Napanguso ako sabay suntok sa mukha ng asawa ko sa picture. Para kang timang dyan, natatawang sabi ni Charlene habang hawak-hawak ang laptop. Sabado ngayon kaya walang pasok. Nakakainis, namimiss ko na siya. Sabay baon ang mukha ko sa una na may picture ni Conejo. Oh my God, look! Ani ni Charlene. Ano ba yun? Nagmo-moment ako rito eh. Hindi pa rin ako tumitingin rito. Hinila-hila pa rin ito ang laylayan ng pajamas ko. Tingnan mo to, dali! Napabangon ako nang wala sa oras dahil sa kulit nito. I look at her with a blank stare. What? Irritableng sabi ko. Dolce Latte are hiring! Sabay turo sa laptop. Nalaki naman bigla ang mga mata ko. Patingin nga kung qualified ako. Kinuha ang laptop. Napakanot-noo naman ako. 18 years old and above. Inis na sabi ko sa kaibigan. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita to? Part-time pwedeng 16 years old. Sabay turo sa ibaba ng numero. Nanlaka ulit ang mga mata ko sa nakapaskil. Kaya mo ba ang 4 hours? Part-time lang naman eh. Kaso ang tanong, paano ang pag-aaral mo? Pag-aalala niya. Kaya ko, madali na lang yon. Gusto ko talagang magpursige. Gusto ko may mapatunayan at higit sa lahat may maipon papuntang Barcelona. Kailangan nga lang nating mag-ingat, sabi nito. Kapag nalaman to ng lolo, for sure, malalago tayong dalawa. Dagdag pa niya. Trust me, magaling akong magtago. Feelings ko nga, natago ko kay Nate. Ito pa kaya? Sisiw lang to. Sa Monday, samahan kita magpasa ng resume, sabi ni Char. Thank you, Char. I hug her so tight. Okay. Pwede mo na akong bitawan. Gosh, para kang si Ronda Rousey, yung wrestler. Babalian mo ata ako ng buto eh. Hindi ko napigilan ang malakas na pagtawa dahil sa kanya. Tawa lang ako ng tawa at hindi ko na malayang hapon na pala. Kanina pa tayo nakakulong dito. Baka gusto mo naman akong pakainin? Angal nito. Opo, ito na. Tumayo ako. I grab my phone to order some pizza. Yellow cab please. Aba, nag-request pa. Okay. Hay, ang sarap talaga. With matching burp pa talaga itong si Charlene habang hinihimas-himas ang tiyan na busog. Grabe ka, halos ubusin mo na ang isang box ng pizza. Di makapaniwalang sabi ko. Well, dapat nga, sanay na ako. Si Charlene lang naman ang kilala kong akala mo'y construction worker kung lamamon. Mabuting at maganda pa rin ang pangangatawan kahit na sobrang tamad mag-gym. Gusto ko manood ng movie. Tara, movie marathon tayo, total malapit na ang undas. Tuwang-tuwa pang sabi nito. Pumunta sa harapan ng malaking flat screen TV ko na nakaharap sa kama. Ano bang mapapanood dito? Sabay halongkat ng mga CDs na naka-organize. Amityville, mayroon ka pala nito. Tuwang-tuwang kinuha ang CD. Mayroon pa ako dyan. Gusto mo ba yung Evil Dead?
or yung Drag Me to Hell? Pili ka lang, marami dyan. Sabi ko habang nagtitinga. Bakit ba? Busog na busog rin ako, ang sarap lang ng kain. Elise, no? Baka pag uwi ni Nate, balyena ka na, sabi ng bastos kong utak. Hoy, dali! Nasa Mars na naman yung utak mo eh. Tara na dito. Inuumpisahan na pa na nito ang panonood at takot na takot. Ginusto mo yan eh. Bakit ka natatakot? Umpisa pa lang naman, wala nga sa kalahati, sabi ko. Wala lang. Dali, tara na dito. Kaagad akong hinila para maupo. Kinuha pa ang makapal kong kumot at ilang unan pang takip sa mukha. Okay, paano ka manonood kung buong palabas nakatabon yung mukha mo? Natatawang sabi ko. Shhh, wag ka nga. Nakasilip ako, okay? Pikon talaga tong isang taong to. Tumawag na rin ako sa baba para magdala si Manang ng popcorn. Total, yun rin naman ang request nitong maligalig kong kaibigan na ngayon na akala mo'y alien. Alien dahil buong palabas nakatalukbong. Yung tipong mata lang nakalabas, gets nyo? Pagdating ng popcorn ay sunggab agad ang isang to. Akala mo wala nang bukas, lamon lang ng lamon. Hoy, baka gusto mong uminom ng tubig. Kanina ka pa lumalamon dyan, sabi ko. Ang sarap pala ng Parmesan cheese. Yun lang ang sinabi, sabay lapang ulit. Napailing na lang ako at nanood na. Nagtitilian na kaming dalawa sa kwarto. Intense. Sinasapian na kasi si Mia, yung bida mismo sa labas na pinapanood namin ng ang Evil Dead. Charlene, patayin mo na yan. Utos ko pero itong magaling kong kaibigan ay nagtalokbong lang ng kumot sa takot. Sige, pusang gala ka iiwang kita dito. Nagbalak na akong tumakbo ng kwarto palabas. Nabasa naman niya ang gagawin ko at ayun, nakipagkarerahan lang naman sa akin palabas. Wow, ayoko na! Nagsisigaw kaming dalawa na parang mga engot. Nakasalubong pa ang ibang mga katulong na nagtatakang nakatingin sa amin habang patuloy na tumatakbo pababa at nagsisigaw. Nasa labas kami ng mansyon. Napaupo ako sa damuhan dito sa may garden habang si Charlene ay hinihingal. Hinihingal kaming dalawa sa kakatawa naman ngayon. Para tayong mga tanga, sabi ko habang nakahawak sa tiyan at tawa ng tawa. Namumula ang magkabilang tainga nito sa kakahalakhak ng malakas. Ang laki talaga ng bunganga, kasya na tong isang kamao ko sa laki eh. Hoy, tama na, ang laki ng bunganga mo. Pangaasar ko pa. Abay sineryoso at mukhang reresbakan pa ako. He, ikaw naman katawan mo pang kindergarten. Abay loka-loka to Timang ka, humanda ka sa akin pag naabutan kita. Kumaripas naman ito ng takbo hanggang sa may malaking pool. Nakita ko si Manang na may hawak-hawak na pancakes with icing. Siguro ay merienda namin kaya kumuha ko ng marami. Senyorita, sa bisita po yan. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi at nagtatakbo na ako tsaka pinagbabato itong bruhang si Charlene ng pancakes. Maraming pancakes ang nagkalat maging sa pool. Diyos mio, Marimar! Napahawak naman si Manang sa kanyang ulo. Baka masakit na. Bruhilda ka, mahabol rin kita. Sigaw sa akin ni Charlene nang tamaan siya ng maraming icing sa mukha. Ble! Habulin mo ko kung kaya mo. Tatakbo na sana ako nang may sumagip ng kamay ko. Namutla si Manang dahil sa pagkagulat at maging ako'y nagulat rin. Kuya Hitor? Ang pinsan ni Charlene. Kuya, what are you doing here? Ani ni Charlene. Nanatiling nakatitig sa akin ang Kuya Hitor. What are you two doing? Kunot noong tanong nito sa akin. Naglalaro lang kami kuya. Napakunot sa ulo si Charlene. Masungit si Kuya Hitor. Ngayon lang ulit namin to nakita dahil ang pagkakaalam ko ay nasa Amerika ito. Kailan ka pa umuwi? Tanong ko.
Binitawan na rin niya ako sa wakas at inayos ang damit. Susunduin ko lang ang pinsan ko. Kunot noo ulit tong bumaling ng tingin kay Charlene. Kuya, ayaw ko pang umuwi, ani ng kaibigan ko. Hi! Napalingon kami sa isang babaeng nakangiti. Wait! What? Ate Roxanne? Takbo ni Charlene dito. Napalunok ako. Hindi ko alam. Oh Elise, sabi ni Ate Roxanne nang matapos yakapin ni Charlene. Wait, kilala niyo ang isa't isa? Kunot noong tanong ni Charlene. Oh my God, it's her, Roxanne! It's her, Roxanne, ang ex-girlfriend ni Steven. Pati si Kuya Hator ay napakunot noo dahil sa magkakilala kami ni Roxanne. Kapatid ko si Roxanne. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo. Tanong nito sa akin. Yes, magkakilala kami. Nakilala ko siya nung dalhin siya dito sa mansyon ni Steven kasama pa nila si Nate, Rex at Cloud. Hindi ko alam na related silang dalawa ni Charlene. Ah, oo, kilala ko siya. Siya si Elise, ang kapatid ni Nate, hindi ba? Asawa. Gulat na gulat ito sa sinabi ko. Well, sino bang hindi magugulat? Wala pa nga nakakaalam bukod sa mga families, relatives, and close friends. Nakaupo kaming apat ngayon malapit sa pool. Halata ko ang closeness ni Roxanne kay Charlene. Para talaga silang mag-ate. Grabe Elise, kinikilig naman ako sa love story niyo ni Nate. Akalain mo yon, hindi mo pala siya tunay na kuya at uso pa pala ang arranged marriage. Manghang-manghang sabi niya. Gusto ko man makinig ay lutang pa rin ako. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan ang lahat kay Charlene. Masyado naman kasing tahimik sa Roxanne sa naging relasyon nila noon ni Steven. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin o kung sasabihin ko ba kay Charlene na katabi na niya ngayon ang ex-fiancé ni Steven. Walang iba kundi si Roxanne. Nate, POB. I'm with my secretary, Milano. Sir, you will be attending the meeting with the CEO, Mr. Chang at Masa Restaurante? He said. Napatango lang ako. Lumilipad ang diwa. Sir? Milano, can you leave me alone for a while? Okay, sir. Umalis na rin ito sa wakas. I checked my email. Why isn't she replying to my emails? Naiinis ako. Bakit hindi siya nagpaparamdam? It's been 1 week since I left. I heard someone knock on the door. Milano, I told you to. I paused when somebody come in. Mr. Oblibor? Napatayo ako at kinamayan ito. He's the head director of Goldbright Incorporation. Engineer Salvatore, I'm glad you're here. It's my pleasure, Mr. Olivor. Take a seat. I offered the seat in front of mine. Thank you. I called my assistant to bring some coffee for the HT. I prepare black coffee. Umalis na si Milano at naiwan kami ng head director. Kamusta iho? It's been a while. I'm doing fine, Mr. Olivor. Come on, don't frustrate yourself. You can call me Tito Hemus. Great, that would be easy for me. I met him when I was in college. He was my professor in physics. Wala ka pa rin pinagbago, iho. I really adore your perception. You're one of my top students. Hindi ako nagkamali sa'yo. Maraming napag-usapan pero hindi sapat ang oras and I have to go. We ended our conversation because my secretary gave me a call. I have to leave sooner to attend the meeting. The meeting was held in the most popular restaurant here in Barcelona, the Masa Restaurante, and were attended by the Chief Executive Officer together with his secretary. Mr. Chang, the half Filipino and half Chinese, is the CEO of the Goldbright Incorporation.
the company that owned by the Sullivan's ancestor and managed by my grandfather, Don Clemente Sullivan. Engineer Salvatore, he addressed me. Yes, I completed civil engineering and passed the board exam. I am a registered engineer. I offered my hand to him and he gladly grabbed it. We shook hands. Welcome to Barcelona. Thank you, Mr. Chang. Naupo na kami at magkaharapan. He's with his secretary to make a hard copy to our conversations. We have our first project, Engineer Salvatore. He pleasingly placed the blueprint on the top of the table. Nasa loob ng blueprint ang lahat ng detalye ng mga buildings. Yes, this is my job. My job are to supervise, conceive, monitoring, and maintain the infrastructures, projects, and system in the public. Mr. Fukunda, would you like to build his very first orphanage? Masayang ani ng matanda. Nakinig ako ng mabuti dito. I also did a research for the background of Mr. Fukunda, a wealthy Japanese businessman. Tinupi niya ang blueprint at napangiti. Don't let me down, Engineer Salvatore. I know you can do this. You're one of the greatest engineer I know. I trust you with this project. Ani pa nito. I will not let you feel disappointed, Mr. Chang, sabi ko. Nagkamayan kami at dumating na ang waiter para tanungin kung ano ang order namin. Excuse me, I really have to go. Paalam ko kahit na libre ni Mr. Chang ang lunch meeting. Are you sure? Hindi ka man lang kakain ng tanghalian? I'm very sure, Mr. Chang. I'm okay with my coffee. Itinaas ko pa. Okay, I see. I'm very glad to meet you, engineer. Well, take care, sabi nito. Milano, what are you doing? Napakunotno ako sa lalaking to. Patay gutom ba to? I'm sorry, sir. Ang sarap kasi, sayang, libre pa naman. Natawa si Mr. Chang sa inasta nito. Bakit ba kasi si Milano pa ang pinadala ni Cloud? Kung hindi lang niya pinsan ang isang to, I will fire him. Come on, we're in a hurry, sabi nito. We're leaving, Mr. Chang. Thanks for the lunch, sabi ko at sinamaan ng tingin si Milano. Nate, ang sungit mo naman. Wala na tayo sa office, bro. It's Milano again. Kindly check my appointment for this evening. Kunot noo kong sabi. Ayoko nang pa-chill-chill ng isang to. Okay. Mahaba ba ang list? Ang tagal maghanap ng isang to. You're having an appointment with Mr. and Mrs. Casablanca, sabi niya. Importante ba? Hindi naman. Gusto ka lang nilang makasalo sa dinner. Napakamot ito sa ulo. Cancel it. Wala akong panahon. Are you sure? Takang tanong ng tipaklong. I'm serious. Sumasakit na ang ulo ko sa isang ito eh. Okay sir, noted. Nireject ang meeting. I close my eyes. I want to rest for a while. Nakakapagod ang araw na to. Hindi pa nagpaparamdam si Elise. I really want to call her but she's not answering my calls. Good morning, Mr. Salvatore. A sophisticated woman greeted me. And who you are? Kunot noong tanong ko rito. I'm your architect, Melissa Rodriguez. Nahipagkamayan ito sa akin. Mami! Isang batang babae ang tumakbo papalapit dito. Oh, honey! Hinarga ang bata at hinalikan. Melissa, darling? Isang lalaki ang nagsalita. Oh, darling, hi! I felt awkward when they kissed in front of me. Namiss ko ang asawa ko. By the way, this is my husband, Juanico, and my daughter, Luisa. Pagpapakilala niya. He's my partner, Mr. Salvatore. Nice to meet you, Mr. Salvatore. He offered me his hand. Nice to meet you too, Mr. Rodriguez.
This day were really tough. Hindi ko inaasahan ang pagbabago ng sistema ko. I felt drunk and exhausted. Nakakapagod na araw. You drive. Hinagis ko ang susi kay Milano. Nate! Sabi nito. What? Iritang tanong ko. I have a date. Hindi kita mahahatid. Okay, fine. I'll drive. See you tomorrow, sir. Nananadya pa ang loko. Hinagis sa akin ang susi. I went inside without looking back. I really want to go home and take a sleep. I started the engine and drove home. I grabbed my phone to check. Bakit hindi pa rin siya tumatawag? Hindi ba niya alam na nag-aalala ako? Nakakainis? Naisip kong tawagan si Milano para ipasuyo na tumawag sa company ng lolo. I really want to speak with my wife. Unfortunately, I don't have any contacts at naiwan sa opisina ang kontak ko sa Pinas. Si Elise na nga lang ang kontak dito sa private phone ko, hindi pa sumasagot. Maybe she's sleeping right now. Milano, tawagan mo ako pag natanggap mo ang message ko. Pinatay na ang phone pagkatapos mag-iwan ng message. Pinaharurot ko ang pagmamaneho. I badly want to go home. Elise POB. Bagsak ang katawan ko nang mahiga sa kama. This is the hardest day of my life. Nanginginig ang mga tuhod at sumasakit ang mga ugat sa paa ko. Grabe, pangatlong araw pa lang ng trabaho ay mukhang magkakasakit na ako. Pero hindi, kailangan kong tiisin. 3 araw matapos kong maipasa at makapasok sa Dolce Latte, isa akong part-time barista rito at aaminin ko, ilang beses na akong napagalitan. Sino ba namang hindi mapapagalitan? Bukod sa barista ka na, ay cashier ka rin. Kainis? Nag-abono pa ako ng 500 dahil short ako kanina. Naisip kong buksan ang phone ko. Oo nga pala, halos buong araw tong nakapatay dahil sa bawal mag-phone sa trabaho. Pagbukas ko ay nagulat ako. What? 71 missed calls from Mr. Rapid? Denial ko ang numero at nafa-facepalm na lang talaga ako. Hindi ko nga pala siya matatawagan. Napalabi ako at gusto nang maiyak. I really missed him so much. Bumalikwas naman ako ng tayo nang biglang tumunog ang phone ko. Hindi ko na tiningnan pa kung sino ang tumatawag. Basta sinagot ko na lang at nagbabaka sakali na asawa ko ito. Elise? Napapikit ako sa pagkadismaya. It wasn't him. It my best friend Sherlyn. Hyper na naman ito. Kumusta ang trabaho? Oo nga pala, bukas may assignment tayo. Huwag kang mag-alala, ginawa na kita. Masayang sabi nito. Napangiti naman ako. Kahit kasi loka-loka ang kaibigan ko, maaasahan mo talaga to sa mga simpleng bagay. At malaking bagay na ang pagtulong niya sa akin sa paggawa ng mga homeworks. Sherlyn, thank you so much. Biglang tumulo ang luha ko. Ewan, naghalo-halo ng emosyon ko. Sasamahan mo pa ng sobrang pagod. Hoy, ano ka ba? Hindi ako sanay na umiiyak ka. Basta wala yon. Magpahinga ka na ng maaga at bukas susunduin na lang kita. Huwag mo nang dalhin ang kotse mo. Para talaga siyang nanay ko kung magsalita. Thank you so much, Char. Wala na. Nagtuloy-tuloy na ang mga luha ko, sanhi na rin ang labis na kapaguran. Shh! Ano ka ba? Basta masaya ka, sabi niya. Elise, I have something to tell you. Napatigil ang mga luha ko nang magsalita siya ulit. What is it? Tanong ko. Narinig ko ang paghinga nito ng malalim. Halata ang takot at kaba sa kanya. Alam ko yon. Alam na alam ko dahil kapatid na ang tingin ko dito. Char, what is all about? Takang tanong ko. Elise, Ang tagal niya ulit magsalita. Ano nga?
Charlene, don't freak me out. Pupuntahan kita dyan, sabi ko. Hindi kasi makakausap ng ayos. No, wag, sabi nito. Ano nga kasi yun? Tell me. Ay, nauutal na naman ito. You're what? I'm pregnant. I was shocked. I was really shocked. What did she say? She's pregnant? Dalawang linggo ang lumipas. I have to go, Elise, sabi ni Char. Sandali, buo na ba ang desisyon mo? Charlene, bata ang pinag-uusapan natin dito. May karapatan siyang malaman. No, ayoko. Baka ipalaglag niya ang anak ko. Please let me. Ito na nga lang ang pamilya ko eh. Nagulat ako sa sinabi nito. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat. Char, may ipagtatapat ako sa'yo. Hindi na talaga kaya pa ng konsensya ko. Kailangan kong sabihin sa kanya ang katotohanan dahil ayokong masaktan siya. Gusto kong maging handa siya. Kumunot noo ito. Ano yun? Nagpakawala naman ako ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung saan ba sisimulan pero kailangan. Kumagat muna siya ng burger habang hindi tinatanggal ang mga mata sa akin. Nasa McDonald kasi kami dito sa CCP Harbor, Pasay, kung saan malapit ang trabaho ko. Napainom tuloy ako ng Coke nang wala sa oras dahil sa mahigpit na ipinagbabawal sa akin ng OB ko dahil sa UTI. Elise, ano yon? Nauubos ang pasensya niya. Si Steven, bungad ko. Nakitaan ko naman ito ng pamumula. Ang mukha'y akala mo sinabuyan ng sili. Uy, ano nga? Ito naman ang pinakakaba ako, kainis? Iratang sabi niya. Hoy, buntis, wag ka nga. May lakad, may lakad? Sabi ko na siyang kinakatawan niya. Kumuha muna ako ng french fries tsaka sinubo. Baka sakaling bumalik sa sigla tong utak ko na napadpad na naman sa kawalan. Ito na nga, si Steven at si Roxanne ay post. Nagsalita kasi ang buntis. Maiksi talaga ang pasensya nitong babaeng ito. I know, ex ni Ate Roxanne si Steven Earl Anderson. Wow, complete name. Pero paano niya nalaman? Ha? Alam mo na? Paano? Ang dami kong tanong, di ba? Nakakwentuhan ko si Ate Roxanne kinabukasan nung hinatid kita para mag-apply. Panimula nito, nakinig naman ako. Kumain pa nga kami dito sa McDonald's habang inaantay kitang matapos sa interview mo. And then, ayun na nga, nagkwento siya about sa love life niya. Kain siya ng kain ng french fries. Akala mo wala nang bukas at pati sa akin ay sinunggaban. Sige lang buntis, ilabas mo lang yan. Malungkot na sabi ko. Gaga, wala akong gusto sa oranggato na yun ha. Kaya hindi niya pwedeng malaman ang kalagayan ko. Elise, sa pag-alis ko, alagaan mo ang sarili mo. Malungkot na sabi ng lukaret. Mukha ka talagang luka-luka. Sa province ka lang uuwi, akala mo naman mag-iibang bansa ka, timang? Nagtawa na naman kami. Nakapagdesisyon kasi itong mananahimik na lang muna sa probinsya hanggang sa mga anak. Mahigpit na kasing pinagbili na wala munang makakaalam ng kalagayan niya, lalong-lalo na si Steven. Ang mama niya. Simple lang naman, madali na lang lusutan yon. And yet, titigil muna siya sa pag-aaral alang-alang sa bata. Salamat talaga best friend, sabi nito. Ganun ba talaga kapag buntis, madrama? Well, I don't know, hindi naman kasi ako buntis. Hindi ako sanay sa drama mo, Char. Binato ko siya ng prize. Puts pa ka eh. Pasalamat ka at nasa labas tayo. Napailing-iling na lang ako. Timang talaga ang isang to. Well, hindi pa naman halata ang tiyan ko. Mukha ngang hindi ako buntis eh. Pagbibiro pa niya.
Wala pang isang buwan, Charlene, wag tonta. Malamang dugo pa yan. Napailing-iling ako. Minsan talaga napapaisip ako. Noong nagsaboy ang Diyos ng common sense, malamang tulog si Charlene. Oh my, what time is it? Napatingin ako sa relo ko. Napasarap kasi kami ng usapan at nakalimutan kong one break lang pala ako. Sige na, pumasok ka na, sabi nito at nilingon ko siya. Ihahatid kita bukas, day off ko. Ngumiti ito. Salamat, Elise. Sabay hima sa tiyan niya. Masaya ako para sa kaibigan ko, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot para naman sa akin. Kailan ko kaya mabibigyan ng anak si Nate? Okay lang kaya siya ngayon? Hindi na kasi ito tumawag. Napatingin na lang ako sa ibaba. Hoy, pasok na! Hala, sige, mag-emote muna. Hindi ka malilate niyan. Mabuti na lang talaga at may kaibigan akong mala-armalite ang bunganga. Kundi malamang nasa ibang dimensyon na naman ang utak ko. See you! Paalam ko at patakbo ng lumabas ng McDonald's. Elise, late ka na. Dalian mo at marami ng tao. Salubong sa akin ni Marie, isa sa mga senyorito sa trabaho ko. Okay. Dali-dali kong sinuot ang name pin ko at pumunta na sa station ko. 2 brewed coffee please, order ng customer. Kinuha ka naman agad ito at ginawa. 1 matcha frap, 2 salted caramel frap, and 1 iced coffee. Kinuha ko ulit ang order ng isang customer. Paulit-ulit ang proseso. Nakakalito na nga pero hindi na ako pwedeng ma-short. Hapon na nang matapos ako. It's 4 in the afternoon. I hurried over to my car. Anong oras na? Baka malate ako. Dali-dali kong binuksan ang makina at pinahurot papunta ng university. Pagod na pagod akong nakarating sa algebra class ko. Inaantok at pagod man ay wala akong choice kundi ang makinig. Nilalabanan ko ang pagpikit ng mga mata ko. Ginusto ko to Nagpa-shift talaga ako ng schedule for this. Ayokong maapektuhan pati ang part-time ko. Desperada na ako. I want to go to Barcelona. I want to be with my husband. Cloud, POV. I saw Elise walking to the parking lot. She really looks tired. Elise? Tawag ko sa kanya. Hindi man lang niya ako narinig. Hey! Tumakbo ako papunta dito. Bagsak ang balikat na lumingon sa akin. Are you okay? She looks pale, kulang sa tulog. I'm okay. She faked her smile and walked away. Hinabol ko siya, mukhang babagsak na. Hey, hold on. Mukha kang zombie. Mukha naman talaga siyang dinosaur na kinagat ng zombie sa laki ng eye bags. Gets nyo? Okay lang ako, puyat lang sa thesis. Aga ng thesis nyo next semester pa yun, di ba? Halatang nagsisinungaling. There's something weird. Basta, uwi na ako, bye. Tumakbo agad ang dinosaur at pumasok sa kotse. Okay, naiwan akong lutang. What happened to her? Nawala lang si Nate? Elise, POV. Isa na namang nakakapagod na araw. Hindi ko na nga nagawang magpalit ng uniform dahil sa sobrang pagod. Hay, ang sakit pa ng tiyan ko. Inuulcer pa ata ako dahil ilang beses nang nalipasan. Paghiga ko pa lang sa kama ay tumunog ang phone ko. Para namang hinigop ng cellphone ko ang pagod dahil sa isang iglap ay nawala. Dali-dali kong kinuha ito sa bag ko. Hello? Sabi ko with teary-eyed. Elise, para akong nabaliw. It's my husband. Bakit ngayon ka lang tumawag ha? Di mo ba alam nag-aalala ako sa'yo? Inis na sabi ko. Hey, I'm sorry. Hingi ng tawad nito. Pinunasan ko naman ang mga luha ko at nakinig sa explanation niya. Nakaupo na ako sa sopa habang nag-uusap kaming dalawa.
Hindi na malayan ang paglipas ng oras dahil na rin siguro sa pagkasabi ko dito. Elise, pukaw niya ulit sa atensyon ko habang nasa kabilang linya. Sabi ko. Naisip ko lang, what if dito ka na lang mag-aral? Nagulat ako sa sinabi ni Nate. Nawala ang lungkot at napalitan ng kabat saya. Gusto ko! Excited na sabi ko rito. But before that, we have to inform them, sabi niya. Tinutukoy ang lolo at mami. May magiging problema ba doon? I mean, mag-asawa naman tayo. Wala naman sigurong masama kung sumunod ako. Sabi ko dito. I understand, Elise, pero kailangan pa rin natin ipaalam sa kanila. You're only 16. I'm turning 17 next month. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang sila mami at lolo ang magdesisyon para sa akin. Kargo mo ako, Nate. I'm your wife, sabi ko. Nadinig ko naman ang mahinang pagtawa nito. Anong nakakatawa, Mr. Salvatore? Inis na sabi ko. Wala, masarap lang sa pandinig. Tipid na sagot niya. Hindi man kami magkasamang dalaway, pinamulahan ako ng mukha sa hiya. Kahit naman kasi mag-asawa na kami ay tinatablan pa rin ako ng hiya at kilig sa lalaking ito. Kakausapin ko ang lolo, masayang sabi ni Nate. Sa loob ng 3 linggo ay para na akong mababaliw dahil sa pagkamis dito, kaya naman nang bitawan niya ang mga salitang yon ay walang paglagyan ang tuwa ko. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Day off ko ngayon sa trabaho at tulad ng ipinangako ko kay Charlene ay ihahatid ko siya. Senyorita, ang aga niyo po ata, bati sa akin ng isang kasambahay. Wala ang mami at lolo ngayon dahil may pasok sa kumpanya. Nginitian ko na lang ang kasambahay at nagdali-daling lumabas. Malalim ang iniisip ko habang nagmamaneho. Halo-halong emosyon. Ako lang ang nakakaalam tungkol sa kalagayan ngayon ni Charlene. Maging sa asawa ko ay nilihim ko ito. Mas lalo ko pang binilisan ang pagmamaneho nang maabutan ako bigla ng traffic light sa kalagitnaan ng Ortigas. Napahampas na lang ako sa manibayla ko sa inis. Hindi na talaga nagbago ang sistema dito sa Pilipinas. I checked my phone. Wala pang text si Charlene. Huling text na lang sa akin ay 30 minutes ago na nasa loob siya ng Mega Mall sa may Coffee Bean. Doon na lang daw kami magkita. Sa lalim ng pag-iisip ko ay hindi ko namalayan ang green light. Beep! Beep! Kung hindi pa ako bubusinahan ang nasa likuran ko ay lutang pa rin ako. Napamura na lang ako sabay abante. Napailing kung bakit ilang araw ng tulala. Wala naman kasi ako matinong tulog. Inaatake na nga ako ng insomnia. Pasado 11:00 ng umaga ako nakarating ng mall. Hinahanap ko agad ang Coffee Bean. Nang papalapit na ako ay nakita ko si Charlene. Umiinom ng vanilla ice blend, yung paborito namin. Hey, over here! Natawa ako dito dahil nauna ko naman siyang nakita. Pag-upo ko pa lang ay nag-alok agad ito. Ang bagal mo? Inorderan na rin kita, wait mo na lang. Napangiti ako ng malaki. Bakit ka tuwang-tuwa dyan? Taas kilay niyang tanong. Char, baka mapadali ang pagsunod ko ng Barcelona. Masayang sabi ko. Wow, good! Paano naman pala mapapadali? Takang tanong nito. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kagabi at kung ano ang napag-usapan namin ni Nate sa pagpaplanong pag-alis ko. Kaso, ang problema niyan kung papayag ang mami at lolo, huling sabi ko. Nakunot noon naman ito sabay mahina akong kinaltukan sa ulo. Aray ko! Napahawak ako sa ulo ko. Abay pasalamat tong babaitang to at buntes siya. Gaga, bakit ka naman nila pagbabawalan? Kasal na kayo ni Nate. Sabihin man natin na minor ka, kasal pa rin kayo dahil nagkaroon ng pirmahan at kasulatan. Ibig sabihin, malaki ang karapatan sa'yo ng asawa mo.
Dapat nga, siya na ang magde-design. May punto ang sinabi niya sa akin. Napaisip ako ng malalim na naman at kamuntikan na akong mawala ulit sa planetang Earth. Salamat, Char. Ang henyo mo talaga, sabi ko. Natawa naman to sa akin bago magsalita. Oo, henyo, kaya nga nabuntis ng maaga eh. Natatawang sabi niya. Timang talagang isang to, pero bilib ako dahil sa tibay ng loob at tapang nito. Alagaan mo ang baby, paalala ko nang maihitad ko ito sa airport. Opo, nanay. Tatawag na lang ako pag nasa Cebu na ako, sabi niya. Oo, sa Cebu niya napiling manirahan hanggang sa maipanganak ang baby. Matapos ang pagyayakapan namin ay kumaway pa ako dito hanggang sa hindi ko na siya matanaw pa. Napabuntong hininga na lang ako at saka naglakad pabalik na ng sasakyan ko. Excited akong umuwi ng mansyon para ipaalam kay mami at lolo ang desisyon namin ni Nate. Buo na ang desisyon ko. Thanks to Charlene. Naliwanagan ako na kahit anong mangyari, walang magagawa ang pamilya ko dahil sa legal kaming mag-asawa ni Nate. Elise, baka pwedeng ipagpaliban mo muna ang pag-alis. Bungad agad sa akin ng mami. Nakarating na pala sa kanila ang plano ko. Marahil ay nakausap nila si Nate kanina. Bakit, mami? Buo na ang desisyon ko. Doon ko na ipagpapatuloy ang pag-aaral, sabi ko dito. Iha, naiintindihan kita. Malaki ka na at may mas higit na karapatan ng asawa mong magdesisyon para sa'yo. Pero, natigilan ito. Pero ano, mami? Ano? Aminado akong nauubos na ang pasensya ko. Hindi maaapektuhan sa trabaho ni Nate ang pagsunod mo sa Barcelona? Biglang nagsalita ang lolo na kararating lang. Maaliwalas ang kanyang mukha at mukhang maganda ang mood. Lolo, syempre hindi. Natawa naman ito agad. Napakunot noon naman ako. Siguro naman, iha, it's the best for both of you na lumayo-layo muna, sabi ng lolo. What do you mean, lolo? Takang tanong ko. Elise, you know what I mean. Matanda na ako, iha. Naisip ko kung lalayo muna kayo ni Nate ay baka mabuo na ang pinaghihintay ko. Hindi ko siya maintindihan. Lolo, napailing na naman ito sa akin. Nag-usap na kami ni Nate at pumayag na akong magsama kayo sa Barcelona. Nagulat ako sa sinabi nito. Napanganga pa ako sa labis na saya at akmang yayakapin na sana siya nang magsalita ulit. Buuhin nyo sa Barcelona ang magiging apo ko. Ha?